Hi! Good morning sa iba, good afternoon dito naman sa Pilipinas. Ano, good evening na ngayon kasi ano, alas alas 10 na. Kaya lang di pa ako inaantok. Gusto kong magkwento ulit. 'Di ba kwento ako nung nakaraan tungkol doon sa employer ko yun na hindi ako pinapakain. Marami pa akong naranasan dun guys, hanggang umabot na nagka-nervous breakdown ako, tapos buti na lang naiisip ko na sabi ko, bakit naman nung pumunta ako dito, ayos naman lahat dahil yung medical ko clear. Pero yung kasing kapatid nung inaalagaan ko, napakatapang po niya. Tapos minsan nagluto ako, kaya lang pinakialaman nung Indonesia na kasama ko. Tapos hindi naman natin hindi naman tayo nagmamalaki, kaya lang mas marunong talaga ako sa kanya. Kumbaga experiensyado na ako kasi may asawa na, may anak, tapos nagtrabaho pa ako dati sa Red Ribbon ng 14 years guys. Tapos umalis ako. Maganda rin yung trabaho ko doon, kaya lang ang problema nga maliit lang yung sahod, kaya tatlo yung anak ko, kailangan natin kumayod ng mas malaki. Ayun. Tapos malakas yung loob ko talaga dahil sa mga anak ko. Sila naman ang dahilan, 'di ba? Kung hindi sa kanila, hindi naman natin lalayo pa, kumbaga. Kaya lang nga po, yung kailangan natin kumayod ng extra dahil alam nyo naman dito sa Pilipinas maliit ang sahod. Kaya lang ang inaano ko sa mga nag-a-abroad, kailangan dasal lang talaga. Kaya lang minsan yung hindi natin pwedeng ipagkatiwala yung kalagayan natin, o kaya yung ibig ko sabihin yung mga magagandang salita ng mga broker. Kasi ito nga na naranasan ko, yung amo na yun kuripot nga, mas lalo pang kuripot pala yung kapatid na kahati nung nagpapasahod sa akin. Tapos once a week pumupunta siya doon sa amin, chine-check niya kung anong kalagayan nung alaga ko. Pero okay naman, sinasabi niya magaling mag-alaga daw ako. Tapos hindi nagsi-cellphone, kasi yung kasama kong Indonesia nagsi-cellphone siya, nakikita nila. Tapos yung alaga niya kasi yung lalaki din dahil na stroke. Tapos ako naman yung babae na asawa niya, kasi nga nagda-dialysis siya twice a week, hindi kakayanin dahil kailangan din alagaan yung matandang lalaki. Tapos one time nagluto ako guys, pinakialaman ng Indonesia, mali tuloy yung nangyari. Alam nyo, grabe ang sigaw niya. Natakot talaga ako kasi hindi ako sanay sa ganun. Tapos nagka-nervous breakdown ako. Ngayon, buti na lang, malapit lang yung hospital. Ayaw nga nila akong palabasin. Kaya lang nakiusap ako dun sa amo ko na naninikip yung dibdib ko. Tapos yon na findings ng doktor na nagka-nervous breakdown ako. Tapos mayroon siya nakita doon sa sa puso ko na yung ugat daw parang naipit sa sobrang, siguro yung
ewan ko, hindi ko maipaliwanag. Ngayon ang ginawa niya, sinulatan niya mismo yung amo ko na ito si Linda, ganito, ganyan. Siya na ang bahala. Tapos kasi Chinese pero ipinaliwanag sa akin nung doktor na simple lang naman yung sinabi ko na kailangan alagaan din kaming mga caregiver, ganon. Tapos sinabi doon sa kapatid niya na wag ganon ang trato niya sa amin. Tapos nung okay na yon, ngayon ang problema mga 5 months na ako, gusto ko nang magpalipat. Ito guys, yung oras na palipad kayo, importante kunin nyo yung number ng MECO, address, tapos yung broker nyo sa Pilipinas. Lahat kinuha ko yan. Ngayon, ang step by step ang ginawa ko, kinausap ko muna yung broker ko sa abroad, yung sa amo na to. Tapos sabi ko, bisitahin nyo naman ako dito, sabi ko, para makita nyo. Nagulat sila guys kasi nung umalis ako, ang timbang ko is 54, ganyan. Tapos nung nandoon na ako sa kanila, 5 buwan ko lang guys, naging 49. Biruin mo kasi sa tuwing umaga, lugaw lang. Tapos yung cup lang na maliit na ganyan na pangsukat sa rice cooker. Ganun lang guys. Tapos 4 kaming kakain. Tapos siyempre nagugutom ka. Ngayon, sinabi ko dun sa broker na bisitahin. Nagulat sila kasi ang lalim na ng mukha ko sabi nga nung nasa agency na babae, hindi yung mismong broker ko pero kasama siya. Sabi niya, ala, ba't ganyan na itsura mo, ang ganda-ganda mo noon, tapos mataba, naging payat ka na. Hindi ko masabi kasi nandyan yung amo. Tapos paano ba naman kasi guys, tuwing umaga lugaw, tapos napupuyat ka. Kaya guys, yung sabi ko sa inyo, wag kayo munang padalos-dalos. Pakiusapan nyo yung broker nyo kung pwede kayong ilipat, ganon. Pero ako, hindi nila ginawa. 2 beses akong tumawag sa kanila, hindi nila ginawa. Tapos nahihirapan na talaga ako guys, kasi napupuyat ako, tapos kulang ka sa kain. Biruin mo ba naman, mahuli kang kumain sa kanila, tapos yung kanin, hindi mo yung bowl na ganyan na maliit, ilagay mo yung kanin doon, tapos hindi mo pwedeng siksikin guys kasi kunti lang yung sinasaing. Tapos alam mo, kahit kunwari ang ulam is sitaw, alam mo, tag 2 piraso na lang kayo guys. Tapos may sabaw kasi mahilig sila sabaw. Tapos balat na lang ng isda ang ititira sa iyo. Ganon talaga. Kaya lang ang point ko dito, dapat pag ganon yung mga broker, alamin nila kung bakit nakita na nila akong payat na payat, pati yung Indonesia. Mabuti yung Indonesia, marami talaga siyang nahihingian ng tulong yung mga kaibigan niya. Ako kararating ko pa lang, 5 buwan pa lang, tapos hindi niya ako pinapakiusap sa mga ibang mga tao. Ganon siya kahigpit sa akin. Kaya yung mga broker, wag niyong pabayaan yung mga kagaya namin, kasi oras na tumawag kami sa inyo at nag-open kami, dapat tulungan nyo, kasi mahirap yung naging karanasan namin minsan sa mga ibang amo. Maswerte kung maswerte, kaya lang dapat tulungan, 'di ba?
hindi ganun na lang na pinabayaan nila ako hanggang makaisip ako ng hindi maganda, guys. Sa susunod